Magandang umaga po muli sa ating mga kapatiran dito sa lugar ng Binangonan Fish Port. Kami po ay narito upang magbahagi sa inyo ng banal na salita sapagkat ito ang kalooban ng ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na salita na ipahayag ito sa lahat, lalo na sa mga hindi pa nakakaalam dahil ang bawat isa sa atin ay busy sa ating mga trabaho, busy sa mga gawain. Ngunit dahil sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos, kami ay narito upang ibahagi sa inyo ito ng libre sapagkat ang ibinigay ni Lord Jesus Christ sa atin na mga pangako ay libre ito. Libre ang kaligtasan, mga kapatid. Kaya kami narito upang magbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. At bago po ang lahat, mga kapatid, nais ko lang po na ibahagi sa inyo kung gaano kabuti ang ating Panginoong Diyos sa inyong lugar. Sapagkat naayon doon sa kanyang banal na salita sa Genesis chapter 9 verse 13 na siya ay magpapakita ng kaniyang mga pangako at ipinalitaw niya sa lugar na ito kung sino man ang nakakakita sa inyo ng bahaghari ng ating Panginoong Diyos. Yan ay katuparan ng kanyang pangako na patuloy niya tayong iingatan dito sa lugar ninyo. Kaya napakabuti ng ating Panginoong Diyos dahil patuloy siyang nagmamahal at nagkalinga sa bawat isa. Mga kapatid, kung napapansin po natin, nababalitaan na natin ang mga nangyayari ngayon sa mundo natin. Marami na pong mga ganap na nangyayari ngayon sa ating mundo. Nagkaroon na ng mga lindol sa iba't ibang lugar, lalo na sa lugar ng Mindanao area. Kung naaalala natin, ang Cebu City, nung kapanahunan nila nung mga nakaraang buwan na sila ay niyanig, nilindol at nagkaroon ng mga area. Ito ay ang paalala sa Panginoong Diyos na dapat na tayong manumbalik. Dapat na natin pagsisihan ng ating mga kasalanan ito na nagawa sa mundong ito, na hindi ito ang kalooban ng Panginoon na tayo ay gagawa ng ikakapahamak ng ating mga buhay. Ang nais ni Lord Jesus Christ ay manumbalik tayo sa Kanya at alalahanin natin ang lahat ng bagay kung paano ginawa niya tayo dito sa mundo na binigyan niya ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid, kami po ay naririto upang ipaalala sa bawat isa sa atin na kailangan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos sapagkat ito ang magbibigay buhay sa atin. Lalo na sa mga nangyayari ngayon. Huwag nating hantayin na pag tayo ay napaparusahan ng ating Panginoong Diyos, lalo na ang lugar natin, saka pa natin maalala ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, saka pa tayo tatawag sa Kanya. Kaya bigyan tayo ng hininga, binigyan tayo ng kalakasan, tayo ay manumbalik na sa Kanya at huwag natin kalimutan na makipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating kalilimutan na manalangin. Huwag nating kalilimutan na sundin ang Kanyang kautusan, na sambahin lamang natin siya sa banal na espiritu at katotohanan. Huwag nating mahalin ang makamundong ito. Huwag nating sambahin ang mga Diyos-Diyosan o anumang Diyos sa ating mga buhay. Maraming bagay na nagbibigay ng kahulugan ng pagiging Diyos-Diyosan sa ating buhay dito sa mundong ito. Nariyan ang wala na tayong panahon na manumbalik sa ating Panginoong Diyos. Kahit mabigyan na lang natin siyang isang minuto sa pagbabasa ng Biblia, ay wala na panahon ang mga ngayon. Kahit mga po na mabigyan natin siya ng unting panahon para maalaman natin ang katotohanan na magbibigay laya sa ating mga kasalanan. Ng ating Panginoong Diyos ay hindi ito magmamaliw, mga kapatid, kung ano ang kanyang mga pangako sa atin, ito ay matutupad. Ngunit kung ano ang sinabi din niya sa kanyang banal na salita na handa din siyang magparusa sa atin, tayo ay mapaparusahan din. Kaya nga hindi ito ang nais ng Panginoon, ngunit ang nais ng Panginoong Diyos na si Yeshua Mashiach, Jesus Christ, paalalahanan ang lahat upang maitanim muli sa puso at isipan ang bawat salita niya, lalo na sa mga ibinahagi sa atin. Kaya wag natin sayangin ang bawat pagkakataong ito, mga kapatid. Bago pa man natin
tribulation dito sa mundong ito. O nagsisimula na ang tribulation dito sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, manumbalik na tayo sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sapagkat ayon sa kanyang banal na salita sa Marcos chapter 13 verse 10. Ngunit dapat mo nang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita bago dumating ang wakas. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga ang bawat salita ng ating Panginoong Diyos na maitanim ito sa puso't isip natin at ito ang mapanghawakan natin sapagkat tanging ang ating Panginoong Diyos na si Yeshua, Mashiach Jesus Christ lamang ang tanging makakapagligtas sa ating mga buhay. Wala nang iba mga kapatid. Kung hindi natin nais na tayo'y maiwan dito sa mundong ito, tanggapin natin si Lord Jesus Christ at manahan tayo, mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Bigyan natin ng panahon at pagkakataon na basahin ang kanyang banal na salita at dinggin ang bawat salita ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng mga nangangaral nito. Kaya nga, pakinggan ninyo ito ang sinasabi ng 2 Chronica chapter 29, verse 5 and 6. Sinabi ni Lord Jesus Christ, makinig kayo, Binangonan Fishport. Itinalaga ninyo ngayon ang inyong sarili at ang templo ni Yahweh, ang Diyos na ang inyong mga ninuno. Alisin ninyo ang mga karumal-dumal na bagay sa dakong banal. Kung ano man ang ating mga itinatago na hindi kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos, alisin na natin to mga kapatid. Alisin na natin ang mga puot at galit sa ating puso. Alisin na natin ang paghihimagsik sa ating Panginoong Diyos. Alisin na natin ang pagiging suwail natin dito sa mundong ito. Manumbalik na tayo kay Lord Jesus Christ. Lagi nating pakatandaan mga kapatid na mula pa man noon, ang ating mga magulang ay nagkasala. Hindi sila naging tapat kay Lord Jesus Christ na ating Diyos. Kanilang tinalikuran ang ating Panginoong Diyos. Marami sa kanila ang napaparusahan. Kaya hindi nais ng ating Panginoong Diyos na muli naman tayo sa ating buhay ay mapaparusahan. Ang gusto ng Panginoong Diyos ay mapabilang tayo sa kanyang inihandang kapahingahan. Kaya nga sinabi nga ng Job chapter 36 verse 11 to 12, kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Hallelujah! Kaya nga, ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay pasasaganain ng ating buhay. Hindi kahirapan, hindi kapighatian. Ang nais ng Diyos ay maglingkod tayo sa Kanya upang bigyan tayo ng kasaganaan dito sa mundong ito. Ngunit, tandaan natin mga kapatid, na kapag sila'y di nakinig at pinairal ang kamangmangan, tiyak na kamatayan ang kanilang hahantungan. Hallelujah! Kaya nga hindi gusto ng ating Panginoong Diyos na tayo ay makakaranas ng parusa sapagkat napakahirap po kapag naranasan natin ang kapangalawang kamatayan na siyang magpapahamak ng ating mga kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, magpasalamat tayong lubos sa ating Panginoon sapagkat hindi siya nagkulang para sa ating mga buhay upang magpadala siya ng mga sugo niya na magpahayag ng kanyang banal na salita ng libre at wala itong kabayaran. Hindi ko po kami nanghihingi sa inyo ng anumang donasyon sapagkat ang ipinahayag ng ating Panginoong Diyos na ipinangako sa atin ay libre ang buhay na walang hanggan. Sabi nga dito sa Ecclesiastico, chapter 35, verse 3. Pakinggan ninyo ito mga kapatid. Napakalinaw pong sinabi dito sa kanyang banal na salita dito sa Ecclesiastico, chapter 35, verse 3. Umiwas ka sa masama at kalulugdan ka ng Panginoon. Hallelujah! Mag-ingat kang huwag makaapi at para ka nang nagbayad puri para sa iyong sala. Huwag kang haharap sa Panginoon ng walang dalang anuman. Kaya nga paglingkuran natin ang ating Panginoong Diyos upang sa takdang panahon na tayo'y haharap sa kanyang hukuman. Tayo
ay karapat-dapat na tawagin niyang anak, sapagkat ang paghahandog na ito ay itinatagubilin ng kautusan. Kapag ang tao'y matuwid ay nag-alay ng kanyang handog, ang bango ng taba na sinunog sa dambana ay pumapailan lang hanggang sa luklukan ng kataas-taasan. Kinalulugdan ng Panginoon ang handog sa kanya ng taong matuwid. Ito'y isang alaala na hindi niya malilimutan. Parangalan mo ang Panginoon ng buong katapatan at huwag mong panghinayangan ang mga unang bungang inihandog mo sa Kanya. Ialay mo ang iyong handog ng may ngiti sa mga labi at magbigay ka ng 10 bahagi ng may galak sa puso. Maghandog ka sa Panginoon ng buong puso. Maging bukas palad ka sa Kanya gaya ng ginawa niya sa iyo. Ang Panginoon ay masagana kung gumanti. Gagantihan kanya ng makapitong bisis. Huwag mong susuhulan ng Panginoon sapagkat di siya tumatanggap ng suhol. Huwag kang aasa sa handog na galing sa masamang paraan. Hindi siya kumikiling kanino man laban sa mahirap. Sa halip, agad niyang dinirinig ang naaapi. Kaya nga mga kapatid, manumbalik tayo sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan, sapagkat hindi niya gusto na tayo ay mapahamak dito sa mundong ito, kaya tayo pinapaalalahanan sa bawat paglilingkod natin sa Kanya, upang di tayo malalayo sa Kanyang piling. Sinabi nga niya dito sa Job chapter 23, manumbalik ka sa makapangyarihang Diyos, na si Yeshua Mashiach Yahweh Jesus Christ. Pagsisihan mo na ang anumang nagawa mong mga kasalanan at huwag mo nang balikan ang paggawa ng kasalanan dito sa mundong ito. Ikaw ay magpakumbaba at alisin mo na sa iyong tahanan lahat ng gawaing masama. Hallelujah! Kung ano man ang mga nakatago natin na mga gawa sa buhay, isuko na natin ito sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga ng Hosea chapter 12 verse 5 and 6, si Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yahweh ang kanyang pangalan. Kaya manumbalik kayo sa Diyos at mamuhay kayong may pag-ibig at katarungan. Patuloy kayong umasa sa Kanya. Hallelujah! Kaya nga mga kapatid, wala tayong ibang malalapitan kundi si Lord Jesus Christ lamang, ang Diyos na makakapagligtas sa ating mga buhay. Sabi nga dito sa 2 Chronicles chapter 7, verse 13. Dito sinabi ng ating Panginoong Diyos, mga pangako ng ating Panginoong Diyos, kung kapag tayo ay manumbalik sa Kanya, dahil siya ang Diyos na makapangyarihan, hawak niya ang ating mga buhay. Sabi nga niya dito, sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 13 and 14, isara ko man ang langit at hindi na umulan. Utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupaing ito. Magpadala man ako ng salot sa aking bayan. Ngunit, pakinggan niyo to mga kapatid, ngunit kung ang bayang ito, Binangonan Fishport, kung ang bayang ito nagtataglay ng aking karangalan ay nagpapakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Hallelujah! Papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Kung nais natin na sumagana ang ating lugar dito, manumbalik tayo kay Lord Jesus Christ. Ano man ang ating mga hanap buhay dito, kung patuloy tayong manalangin, tumawag at talikuran ang ating mga likong landas, tayo ay pakikinggan ng ating Panginoong Diyos na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Yan ang kanyang pinangako sa atin. Kaya nga,
Ipinakita niya sa atin ang kanyang bahaghari bilang tanda ng kanyang pangako na may pag-asa ang lugar ng Binangonan Fishport. Sabi nga niya dito sa Awit chapter 33 verse 18 to 21. Ang nagmamahal kay Yahweh at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hallelujah! Kaya kung mahal nating totoo ang ating Panginoong Diyos na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, talikuran na natin ang paggawa ng kasamaan dito sa mundong ito. Alisin na natin ang ating mga bisyo dito sa mundong ito. Alisin na natin ang anumang kahilayan ng ginagawa natin dito sa mundong ito. Alisin na natin ang mga puot at galit natin sa ating kapwa. Sapagkat ang gusto ng Panginoong Diyos ay buhayin natin ang 10 Holy Spirit sa ating buhay. Ipairal natin ang pag-ibig sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay pag-ibig ang ibinigay sa atin upang matuto tayo na magmahal kay Lord Jesus Christ. At tayo ay kakalingain ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Hindi niya hayaang sila ay mamatay kahit magutom. Sila'y binubuhay ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin mararanasan ang taggutom. Hindi natin mararanasan ang anumang sakuna. Hindi natin mararanasan ang mga sakit. Kung tapat tayo kay Lord Jesus Christ na magmahal at manumbalik sa Kanya. Kung tapat tayong manalangin at makipagrelasyon sa ating Panginoong Diyos, diringgin niya ang bawat isa at hindi niya pababayaan. Yan ang pangako ni Lord Jesus Christ. Si Yahweh lang ang ating pag-asa, mga kapatid. Tulong na malaki at sanggalang siya. Dahil nga sa Kanya kami ay natuwa. At sa Kanyang pangalan na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ, kami ay patuloy na nagtitiwala na ipaparanas niya sa atin ang Kanyang kabutihan kung tayo ay mananatili lamang sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, sabi nga ng Mateo chapter 3 verse 11, pagsisihan na ang kasalanan at huwag na natin tong balik-balikan pa upang maranasan natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos na si Yeshua HaMashiach Yahweh Jesus Christ. Mapalad po ang lahat ng nakikinig sa salita ng Diyos at isa sa buhay ito. Mapalad po ang magpapatuloy sa pagsunod ng Kanyang kautusan. Napakapalad po sa lahat ng nagbibigay ng oras, panahon para basahin at pagbulay-bulayan ang Kanyang banal na salita. Kaya nga mga kapatid, huwag din natin sayangin ang pagkakataon na ibahagi din natin sa ating kapwa anumang natutunan natin mula sa Kanyang banal na salita upang marami pang maligtas dito sa mundong ito. Pinagpala ang may malinis na puso at sumunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, sapagkat mabibigyan siya ng pagkakataon na makapasok sa kaharian ni Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, kami ay nag-anyaya din sa inyo bilang isang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na nagbahagi sa inyo ng banal na salita. Kung wala man tayong panahon na magbasa ng Kanyang Bible o sa banal na kasulatan, open po kami. At libre po ito. Sa mga lahat ng mga may cellphone tayo, pwede po tayong bumisita sa YouTube channel, sa Yahweh Ministry 101,
Yahweh Ministry 102, at maging ang Church Ruwak na Facebook. Libre po yan lahat dyan, mga kapatid. Malaya po tayo upang basahin natin o pakinggan natin ang pahayag ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos, upang malaman natin ang buong katotohanan na ito lamang ang tanging daan na makapagligtas sa ating mga buhay dito sa mundong ito. Kaya maraming salamat po sa lahat ng naririto na nakikinig sa salita ng Diyos. Pagpalain nawa ang lahat, maging ang mga nagtatrabaho at nagtitinda at bumiyabiyahe. God bless po sa lahat.